Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, abay sa wakas, tinatalakay na sa Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill. Layunin ng panukalang ito na wakasan ang pamamayagpag ng mga iilang pamilya sa ating lokal at pambansang pamahalaan. Ang political dynasty ay ang mga magkakamag-anak na sabay-sabay o sunod-sunod na nakaupo sa gobyerno. Pinsan, kapatid o asawa ni politiko X at politiko Y. Anak o asawa ni Mayor X ang susunod na mayor o congressman. Tingnan ninyo na lamang ang apelyido ng mga namamahala sa inyong bayan, lungsod o probinsya. Kahit sa matataas sa posisyon sa gobyerno, mula presidente hanggang sa mga senador, may mga magkakamag-anak sa kanila. Iilang angkan o pamilya ang nauupo sa pwesto at nagdedesisyon para sa ating pampublikong buhay. Marami ng pag-aaral ang nagsasabing pinatitindi ng mga political dynasties ang kahirapan at pinahihina ng mga ito ang demokrasya. Halos 4 na dekada na rin o mula nang maitatag ang 1987 Philippine Constitution ang paghihintay ng taong bayan para sa batas na magbabawal sa mga political dynasties. Itinakda ng ating saligang batas ang pagkakaroon ng ganitong batas upang masiguro ang patas na akses ng bawat Pilipino sa oportunidad na maging lingkod bayan. Kapag positibong hakbang ang pag-uusad ng talakayan sa Kongreso sa Anti-Political Dynasty Bill. Pero, makalulusot kaya ang panukalang ito sa kamay ng mga taong matatanggalan ng kapangyarihan dahil sa batas na ito? O kung lulusot man, may ngipin kaya ang magiging bagong batas upang mawala na ang mga magkakapamilya sa ating mga balota? Tingnan natin ang ilang datos. Mga kapanalig, alam ninyong 20 sa 24 na senador ay kabilang sa political dynasties. Sa House of Representatives, mula rin sa political dynasties ang 8 sa bawat 10 district representatives. May mga kinatawan din ang party list groups na may kamag-anak na may pwesto sa gobyerno. Hangad ng party list system na bigyan ang mga naisasantabing sektor ng kinatawan at boses sa pamamahala. Sa kasamaang palad po, maging ito ay nagagamit ng ilang pamilya upang magkakuha ng pwesto sa Kongreso at manatili sa kapangyarihan, di po ba? Kongreso pa lamang iyan, kapanalig. Pumunta naman tayo sa ating mga probinsya at syudad. Alam ninyo bang 71 sa 82 na mga probinsya at 113 sa 149 na syudad ang pinamumunuan ng mga kabilang sa political dynasties. Ganyan kaliteral na isinasabuhay ng ating mga politiko ang paboritong kasabihan ng mga Pilipino, family first, pamilya muna. Talibas ito sa hangad ng ating pananampalatayang pagdating sa pampublikong pamumuhay. Bagamat mabigat ang pagpapahalaga ng simbahan sa pamilya, hindi dapat nito isinasantabi ang kabutihang panglahat o common good. Sa paalaala nga sa sulat ni San Pablo sa Filipos 2:4, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Sa pagkataguyod sa kapakanan ng lahat, mahalaga ang pakikilahok ng bawat mamamayan. Binibigyan diin sa mga pampublikong turo ng ating Santa Iglesia o Catholic Social Teaching, ang pakikilahok ay hindi lamang tungkulin ng bawat mamamayan. Isa ito sa mga haligi ng demokrasya, kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. Sa makatwid, sino mang humahawak ng posisyon sa pamahalaan ay dapat na kumilos para sa kabutihan ng lahat. Malaking hadlang sa pakikilahok ng taong bayan sa pamamahala kung nasa kamay ng iilang pamilya ang kapangyarihang magpasya para sa mga tao. Inilalagay nito sa dulo ang interes ng taong bayan. Tinatanggalan ng mga political dynasties ang mga mamamayan ng pagkakataong mag-ambag para sa kabutihan ng kanilang komunidad at ng ating bayan. Kaya kapanalig, bantayan natin ang mga talakayan sa Kongreso tungkol sa Anti-Political Dynasty Bill.
Siguraduhin nating maisa sa batas ito. Bantayan natin ang bersyon ng bill na pipirmahan ng ating presidente. Kailangan natin ng batas na tunay na wawakasan ang political dynasties at magkakaloob sa bawat mamamayan ng patas na oportunidad na mamamahala at maglilingkod sa ating bayan. Kapanalig, ngayon na ang panahon ng pagkilos. Baguhin natin ang politika na tunay na naglilingkod sa taong bayan at hindi lang para sa kanyang pamilya. Suwain niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.